Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita, environmental group na Ban Toxics na nawagan na agarang tugunan ang plastic pollution at climate change. LTFRB nagbigay kamalayan sa posibilidad ng heat stroke ngayong tag-init para sa mga driver at commuter. Palit ulo scheme sa mga ospital, patuloy na pinaimbestigahan ng ilang mambabatas. PBBM nagbigay pugay sa mga veteranong bayani kaugnay ng pagunita sa Araw ng Kagitingan. PNP-ACG nagbigay babala sa publiko ukol sa telecom fraud. Vanessa Sarno dumagdag sa Paris-bound athletes ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nanawagan ng environmental non-government organization na Ban Toxics sa publiko at mga kinauukulan na agarang tugunan ang lumalalang problema sa climate change at polusyon na dulot ng plastic. Ang panawagang ito ay nakaangkla sa pagdiriwang ng World Health Day kung saan binigyang diin ng grupo ang health risks na dulot ng plastic pollution gaya ng cancer, endocrine disruption at cognitive impairments. Dahil dito nanawagan ang grupo sa policymakers na iprioridad ang pagpapatupad ng komprehensibong pambansang pagbaban sa single-use plastics at iba pang non-essential at problematic plastic products. Dahil ang buwan ng Abril ay tinaguri ang Filipino Food Month, inilunsad ng Department of Agriculture o DA ang pagdiriwang na ito para rin ipamalas ang kultura ng Pilipino sa iba't ibang putahing ibinida rito. Ang nasabing pagdiriwang ay pinangunahan ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel at DA Undersecretary for Special Concerns Jerome Oliveros na buo ang suporta sa mga industriyang kaakibat nito. Ang Filipino Food Month ay may temang Kalutong Filipino, Lakas ng Kabataang Makabago, kung saan binibigyang halaga nito ang mayamang tradisyon ng bansa sa larangan ng pagkain at pagluluto. Sa pagbubukas naman ng Thailand-Philippines Street Food Festival sa Thailand Rada Street sa Barangay San Lorenzo, Makati, ay pinangunahan ito ni Mayor na si Abby Binay at Thailand Ambassador to the Philippines Tul Traisorat. Ang kaganapan na ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng dalawang bansa kung saan itinampok din dito ang iba't ibang pagkaing Pilipino at Thai. Dinaluan ito ng ilang mga opisyal mula sa iba't ibang kagawaran ng ahensya, kasabay ng mga opisyal mula sa pribadong sektor at ilang korporasyon. Muli namang nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga driver ng pampublikong sasakyan, maging sa mga pasahero na magdoble ingat dahil sa matinding init na dala ng panahon ngayon. Ang buong detalye panoorin. Sa matinding init na nararanasan ngayon sa bansa, ay nagbigay paalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa publiko na bantayan ang kalusugan. Ito ay matapos magbigay ng babala laban sa heat stroke ang Department of Health o DOH sa publiko dahil naitala ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang 45 degrees Celsius noong ika-28 ng Marso, habang Dangerous Heat Index naman na maaaring pumatak sa 42 to 44 degrees Celsius sa 13 lugar sa bansa. Kaya't binigyang kamalayan ng LTFRB ang publiko ukol sa sintomas na maaaring maranasan sa init ng panahon. Pahayag ng LTFRB, dapat na maiging bantayan ang mga sintomas para agad na marespondehan. Kabilang sa mga sintomas ng heat stroke ay ang mataas na temperatura ng katawan, pagkahilo o panghihina, mabilis na tibok ng puso, pamumula ng balat, pagsusuka at malalang pagsakit ng ulo o pagkabalisa.
Sakaling mayroong ganitong insidente na maganap, ay nagbigay ng first aid tips ang DOH, kung saan una narito ay ang paglipat sa makulimlim na lugar, pagtatanggal ng mga damit na siyang nakakadagdag sa init sa katawan, paglalagay ng cold compress at pagbababad sa malamig na tubig. Hinikayat din ito ang publiko na iwasan ang paglalabas ng tanghaling tapat at manatiling hydrated sa anumang oras. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala sa patuloy na pagdaan ng mga hindi otorisadong sasakyan sa EDSA busway, ay sunod-sunod din ang naging panguhuli ng Special Action and Intelligence Committee o SAICT sa mga lumabag. Nasa 5 ang nahuli noong ika-7 ng Abril at naisyuhan ng disregarding traffic sign. Ang operasyon na ito ng SAICT ay ayon sa mandato ng Department of Transportation o DOTR upang maging maayos ang regulasyon sa EDSA busway at tiyakin ang kaligtasan ng bawat mananakay. Bunsod ng insidente sa tinatawag na palit-ulo scheme sa isang ospital, ang kaganapan ay agaran ng pinaiimbestigahan ng ilang mambabatas. Ang dahilan at iba pang detalye sa ulat ni Princess Castro. Pagamutan, hindi piton. Yan ang diing pahayag ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa tila hindi makataong insidenteng naitala sa isang ospital kamakailan. Ito ay tungkol sa kamakailang hospital detention ng mga kaanak ng isang namatay na pasyente, kabilang na ang hindi paglalabas ng death certificate dahil sa unpaid bills ng mga ito. Dahil dito, pinaiimbestigahan na ng ilang mambabatas ang tinatawag na palit-ulo scheme na ito. Sa ilalim na House Resolution No. 1674, pinasisiyasat ni Lee ang reklamo laban sa Allied Care Experts Medical Center dahil sa naturang scheme. Isa sa mga natanggap na reklamo rito ay ang hindi pagpapalabas ng ospital sa isang ginang na hindi pa bayad ang bill ng namatay na asawa kahit pa nailabas na ng ospital ang katawan nito. Ang isa naman ay namalagi sa Office of Safety Officer habang inaayos ng kapatid na mabayaran ng gastos at pinalabas lamang ang naturang biktima na makapag-partial payment na. Giit ni Lee, pinupuntahan ang mga ospital para makapagpagamot at hindi para ikulong ang mga pasyente at mga kaanak nila. Dahil dito, maaaring ikonsidera na illegal detention ang ginawa ng mga ospital na isang krimen salig sa Revised Penal Code. Samantala, hiling ni Lee na sa gagawing investigasyon ay matukoy at masolusyonan ang mga butas o kakulangan sa kasalukuyang polisiya, kaugnay sa karapatan ng mga pasyente at kanilang kaanak, karapatan ng mga ospital at klinika sa unsettled bills, kabilang na ang pananagutan ng mga masasangkot sa illegal detention. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, asahan ang pag-apekto sa bansa ng easterlies. Samantala, bahagyang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagkidlat pagkulog na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide ang mararamdaman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, mayroon ding 82% tsansa ng humidity at temperatura na 35.5 degrees Celsius. Susunod sa News Force. Muslim PDLs nakatanggap ng donasyon mula sa Malaysian Embassy. BI inaresto ang 5-6 Indian Mafia sa Antique. Vanessa Sarno dumagdag sa Paris-bound athletes ng Pilipinas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Bilang paggunita sa araw ng kagitingan ngayong araw, ika-9 ng Abril, nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasamang ilang opisyal ng gobyerno sa mga sundalo, veterano at modern-day heroes sa bansa. Ang kaganapan yan ang tinutukan ni Princess Castro. Bilang paggunita sa araw ng kagitingan ngayong ika-9 ng Abril, nagbigay pugay ang ilang mga opisyal ng gobyerno sa mga veteranong sundalo na nagpamalas ng kanilang kagitingan sa bayan. Bukod sa mga sundalo ay binigyang pagkilala rin ang mga modern-day heroes tulad ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard na patuloy na nagsisilbi sa mga mamamayan at teritoryo ng Pilipinas. Kaugnay nito ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng Kagitingan sa Mount Samat sa Pilar, Bataan, alinsunod sa paggunita sa ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Sa naging pagdalo ng Pangulo sa Pilar ay sinabi nitong sa kasalukuyan maraming mga hamon ang kinahaharap ng bansa. Kabilang narito ang umiiral na issue sa agawan ng teritoryo sa pagitan ng China. Anya, hindi dapat na magpaapi at magpasupil, lalo na sa loob ng ating bansa at ang pag-aalipusta sa ating mga kababayan ay hindi katanggap-tanggap. Kaya't sa kanyang naging talumpati, ang Fall of Bataan noong ika-2 digmaan ang siyang dapat na gawing inspirasyon upang patuloy na bumangon sa mga hamon sa buhay. Matapos ang maikling programa sa Dambana ay nagtungo si Marcos sa Balanga, Bataan upang pasinayaan ang mga pabahay mula sa National Housing Authority na ihahandog sa higit 200 pamilyang informal settlers. Sa pagtatapos, hinimok ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino na tulad ng mga bayani, tayo ay magkaisa at magtulungan tungo sa pag-unlad ng bansa. Pagsaludo para sa lahat ng mga magigiting na sundalong lumalaban para sa bayan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Kahapon, ika-18 ng Abril ay namahagi ng grocery products ang Malaysian Embassy sa Muslim Persons Deprived of Liberty o PDLs. Ang donasyon ay naganap sa New Bilibid Prison Maximum Security Camp kung saan ipinakita ng Embahada ng Malaysia ang suporta nito para sa mga Muslim PDLs. Babala sa publiko, maging alerto sa banta ng telecommunication fraud na siyang isa sa mga iligal na aktibidad na nagaganap sa iba't ibang aspeto ng telecom operation. Ang payo ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ay ating alamin sa balitang ito. Pinag-iingat muli ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko ukol sa kumakalat na telecommunication fraud. Ang panloloko na ito ay isang uri ng iligal na aktibidad kung saan umaatake ito sa iba't ibang aspeto ng telecom operation gaya ng payment channels, customer accounts at communication networks. Gumagamit ito sa telecom services ng hindi otorisado gaya na lamang sa paraan ng subscription fraud, call forwarding abuse, SIM swapping, missed call scam, call selling at iba pa. Ito ay nagiging daluyan ng kanilang pagmamanipula kung saan maaaring makuha nito ang personal na impormasyon ng biktima at pera. Kaya't payo ng PNP-ACG para maiwasan ito ay una ang hindi pagpansin sa mga hindi kakilalang tawag na natatanggap. Pangalawa ay ang pagsubaybay sa mga nagagastang pera kasabay ng pagbabantay sa personal na impormasyon bilang pangatlo sa payo. Kasunod nito ay ang regular na pagbabantay sa call traffic at usage, pati na rin ang pagpapatupad ng call authentication solutions. At ang panghuli ay ang pagiging mapanuri at alerto sa anumang oras na siyang laging payo ng ahensya sa publiko. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Hindi pinalampas ng Philippine Coast Guard o PCG ang pag-aresto sa illegal recruiter nito sa Parañaque matapos malamang naniningil ito sa mga nagnanais maging bahagi ng organisasyon. Ang buong detalye tunghayan mula kay Jade Buhoy.
Matapos ang direktiba ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hilgavan sa pag-aresto sa illegal recruiter, opisyal itong nahuli sa entrapment operation kasama ang PNP-CIDG noong ikalimang araw ng Abril sa lungsod ng Parañaque. Ang arestado ay kinilala bilang si Lowell Ace Dalnay kung saan siya ay naniningil ng bayad kapalit ng tulong upang umano'y ma-recruit sa PCG ang mga biktima bilang bahagi ng nasabing recruitment application. Matapos makumpirma ang modus ng panggagancho, agarang inaresto ng PNP at PCG ang sospek. Base sa operasyon na pag-alaman din nagpapanggap rin si Dalnay bilang PNP Intelligence Officer. Kinumpis ka rin ang perang nakulimbat mula sa illegal recruitment na nagkakahalaga ng 40,000 piso. Matapos ang operasyon, agad na itinungo si Dalnay sa PNP CIDG SPD para sa pagsampa ng kaukulang kaso. Hinihikayat naman ang publiko na huwag mag-atubiling itawag sa Coast Guard Human Resource Management Command Grievance Desk ang mga insidente ukol sa illegal recruitment. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nag-anunsyo ang lungsod ng Makati alinsunod sa pagsuspinde sa number coding scheme sa lungsod simula ngayong araw hanggang bukas, ika-10 ng Abril. Ito ay bilang pagbibigay daan sa holiday para sa paggunita ng Araw ng Kagitingan ngayong Martes, ika-9 ng Abril at bukas Miyerkules para naman sa pagdiriwang ng Edil Fetir. Hindi magpapatinag anila ang Bureau of Immigration o BI sa mga Indian 5-6 mafia na nakalapag sa bansa. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, nakatanggap ang ahensya ng reklamo na isinampa ng National Prosecution Service ayon sa di umanong pagkakasangkot ng 13 opisyal sa pagkakaaresto ng 16 na dayuhang Indiano sa Antique at Iloilo. Inaresto ng BI ang mga dayuhan matapos mareklamong sangkot din sa kidnapping at drug trafficking ang mga nasabing Indian Mafia. Sa kasalukuyan, nangako ang BI na higit pang iimbestigahan ng kaso upang maiwasan ang paglaganap ng ganitong insidente sa bansa. Muli na namang dumagdag ang pambato ng Pilipinas na aarangkada sa Paris Summer Olympics 2024 na magaganap sa ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto. Nakakuha ng tiket pa Paris si Vanessa Sarno matapos ang kanyang naging kampanya nito sa Women's 71 kg International Weightlifting Federation World Cup sa Phuket Island. Si Sarno na ang ikatlong Filipino lifter at ika-9 na atleta na nakatakdang magpakita ng kanyang lakas sa Olympics. Matapos ang pagpili sa 8 natatanging pelikulang likha ng mga nagnanais maging filmmaker na kabataan mula sa iba't ibang universidad at lugar sa bansa, malugod na inanunsyo ng Manila Film Festival ang pagsisimula ng kompetisyong ito. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Ang pinaka-benefit po niyan sa Maynila ay makilala kami muli. Malay mo as a cinema or film hub naman sa susunod. Yan ang pahayag ni Manila City Mayor Honey Lacuna ukol sa temang Manila in Me habang ibinida ang The Manila Film Festival para sa taunang kompetisyong pampelikula kung saan ibibida ang 8 short film na likha ng mga kabataan mula sa iba't ibang universidad sa Pilipinas. Sa halos 100 lumahok na pelikula, 8 sa mga ito ang tinampok base sa paggabay ng mga malikhain at naglalakihang mga personalidad sa larangan ng sining, kultura at pati na rin sa entertainment. Pahayag din ng alkalde, bahagi ng kanilang dahilan sa pagsulong ng Manila Film Festival ay ang gawing lugar ng sining at kultura para sa mga Pilipino ang Maynila. Actually, ang nag-encourage po sa akin yan, si Vice Mayor Yul at saka si Councilor Lou Veloso. That was early last year pa bago namin ginawa yung comeback ng The Manila Film Festival.
Dagdag pa niya na ang potensyal ng mga kabataan ay isa rin sa kanilang dahilan sa pagpili ng mga student filmmakers, hindi lamang sa pagpapamalas ng kagandahan ng Manila bilang tourist destination, ngunit upang buhayin rin ang industriya ng pelikulang Pilipino. Ang Manila kasi ang knowledge hub. Alam naman po natin, lahat ng universities and colleges nandito sa Manila. And most of our students go here to Manila to learn, to study. At nakita din po namin na marami na nag-venture into films. Kaya lang nga, of course, hindi nga sila nabibigyan ng enough opportunity para mas ma-develop ito. Ako, yung film industry natin matulungan, of course. In the future, itong mga batang ito, sila rin naman yung magiging mga future directors, producers. They have to start from somewhere. Ayon din sa mga student filmmakers, nararapat abangan ang kanilang mga itinampok na pelikula dahil hindi lamang ito nagpapakita ng kanilang talento sa paglikha at ganda ng Maynila, ngunit sinasalamin din ng bawat isa ang iba't ibang issue sa lipunan. Lahat ng mga finalists ngayon ay yung diverse set of stories since we're coming from different social backgrounds, from different provinces. So, nandoon talaga yung diversities. And super fun din nung naging pag-share namin mga concepts sa isa't isa. Bahagi din sa produksyon ng Manila Film Festival ang tulong sa mga student filmmaker na 150,000 pisong production grant, maging ang libreng paggamit sa mga pook ng Maynila bilang lokasyon ng bawat palabas. Inaanyayahan din ng aktor at Vice Mayor ng Maynila na si Yul Servo Nieto ang masa na antabayanan ang nalalapit na pagsisimula ng The Manila Film Festival. Mga kababayan, itong darating na June 2024, sa pangalawang muling pagkakataon na may balik ang The Manila Film Festival, hinikayat ko po kayo na suportahan po ang 8 pelikula ng mga estudyante nito sa iba't ibang eskwelahan at iba-ibang kwento ang kanilang ibibigay. Kaya mga kababayan, supportahan po natin The Manila Film Festival 2024. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, environmental group na Ban Toxics na nawagan na agarang tugunan ang plastic pollution at climate change. LTFRB nagbigay kamalayan sa posibilidad ng heat stroke ngayong tag-init para sa mga driver at commuter. Palit ulo scheme sa mga ospital, patuloy na pinaimbestigahan ng ilang mambabatas. PBBM nagbigay pugay sa mga veteranong bayani kaugnay ng pagunita sa Araw ng Kagitingan. PNP-ACG nagbigay babala sa publiko ukol sa telecom fraud. Vanessa Sarno dumagdag sa Paris-bound athletes ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.